ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo pag sinasabi niya yung kanyang saro o yung daka. Kuminsan po, ang banal na kasulatan po ay ang kalimitan po sa mga nag-interpret ng banal na kasulatan, kapag ito ay literal, ginagawa nilang figurative. Kapag naman ito ay figurative, ginagawa naman nilang literal. Dito po sa pagkakataong ito, ang ating Panginoon Kristo po ay lagi niya pong binabanggit ito, yung cup na kanyang tinutukoy. Ito po ay hindi literal. Ang cup po na kanyang tinutukoy ay may kinalaman sa kanyang kamatayan. Ito po ay isang idiomatic expression. Minsan tayo po gumagamit ng mga idiomatic expression. Kagaya po ng babaeng mababa ang lipat. Hindi po yung tumutukoy sa literal na kalapate, mababa ang lipat. Hindi po yung tumutukoy sa kalapate. Kundi ang tinutukoy po doon kalapate ay yung mga babae na ginagamit yung kanilang mga sarili o yung katawan para pagkakitaan. Yung pong tawag natin ay mga GRO. So, doon po tumutukoy yun. Pero hindi po literal na kalapate po yun. Ang sinasabi po doon ay yung mga babaeng nagbebenta ng laman. Okay? Ganon rin po ng ating Panginoon Kristo ay nagsasalita tungkol sa kanyang cup o yung the cup ay hindi po tinutukoy niya ay yung cup na kanyang ginamit doon po sa kanyang huling hapunan, kundi ang tinutukoy niya po ay may kinalaman sa kanyang kamatayan. At dito po sa pagkakataong ito, magbabasa po tayo ng ilang mga talata sa Biblia. Kakaroon po tayo ng mga random reading ng Biblia at tignan po natin. Kapag sinabi po ng ating Panginoon Kristo, the cup or my cup, ano po ang kanyang tinutukoy? Okay? Kasi po, ganun po ang talagang pag-aaral ng Biblia. Hindi po porket nabasa natin, literal, nililiteral kaagad natin. Alamin po natin kung ito ay ginamit literal o ito ay ginamit na meron pong tinutukoy o tinatawag na symbol na may tinutukoy o tinatawag na figuratiba. At kalimitan po sa banal na kasulatan, nagkakamali po ang mga tao sa pagbabasa at pag-unawa ng banal na kasulatan sapagkat sinabi ko na po sa inyo ito kanina na ang mga nagbabasa ay kuminsan yung literal, ginagawa nilang figuratiba, at yung figuratiba naman ay ginagawa nilang literal. Sa pagkakataon ito ay pag-aaralan natin ang may kinalaman dito sa issue ito na may kinalaman sa one cup. Kaya nilagyan ko po ito ng question mark. Kaya sa FB natin, sa pag-upload nito sa next Wednesday, doon may nakalagay na question mark. Para sa gano'n ay maintindihan ng mga manonood ng ating video na ito ay hindi po tayo naniniwala na ang sinasaan tinutukoy ng ating Panginoon Kristo ay one literal cup. Kaya dito makikita natin, may question tayo dyan sa monitor natin. What is the cup that Jesus was referring to? Ano nga ba yung saro na tinutukoy ng ating Panginoon Kristo? Siya ba ay tumutukoy doon sa literal cup na kanyang kinuha at ito ay babahagi-baginin? O meron siyang tinutukoy na iba at pinatutukulan doon sa kanyang tinutukoy na cup?